chapter 6, verse 9. Saying on, let us not become weary. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Sa Bisaya pa, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat o maayo, kay kung magmadasigon kita, muabot ang panahon na makaani gayud kita sa bunga niini. Amen. Palakpakin sa si Lord. Okay. Many people are close to a breakthrough. Daghan na kanta kayo mga tao nga doon lagi kaayo sa breakthrough sa iyahang kinabuhi. Yet, tempted to give up. In this habit na unta kaayo ang breakthrough, doon na unta kaayo sa iyaha, diha pagid siya napintal, nga muhulong na, nga mo give up na. That's why ang breakthrough, wala niya na-receive sa iyahang life. Kaya nga naman, imbis close na kayo siya to the finish line, ni-give up man siya. Imbis isa na lang unta ka, step. Hallelujah. So what are the things in our life that we are tempted to give up? Giving up on prayer? Kapoy magkaayoy. Amen. Nana na lang dayon. Tulog na dayon. Ang mata sa buta, thank you, Lord. Oo na lang po tayo. Diba? Or mostly, ni-give up na sa prayer. Di na jud mo ang po. Giving up on faith. Diba? Wala na nila kinabuhi ilang pagto. Giving up on marriage. That's why daghan ang nagbulag. Giving up on ministry. That's why daghan ang alagad sa Ginoo pa nga backslide gyapon. Nangundang, namalik sa iyang karaang pagkinabuhi. And giving up on their purpose sa ilahang kinabuhi. So daghan kaayo mga tentasyon sa atong kinabuhi that there are times na makaingon ta give up na ko. Makaingon ta dili lang Lord kapoy naman. Apan unsang gingon sa Ginoo? Do not give up. I am not done with you yet. Wala pa nahuman si Lord nimo. Amen ba? Hindi mo dapat wala pa nahuman si Lord. Amen. The enemy's goal is not always to stop you from starting. Ang goal sa enemy, dili na i-stop ka niya para sa imong pagsugod. Unsay dili mo, but to wear you out until you quit. Unsay ganun, kapuyon ka niya pag-ayo. Mao may trabaho sa enemy. Iya kang kapuyon pag-ayo, hantod na mo surrender ka. Hallelujah. Mga igsoon in today's message, God's reminder us, don't give up because God is still working. Amen? Don't give up. God is still working. Nagpadayong paghihapon sa pagpamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. And now, we dive into 5 points nga atong dapat i-remember. Okay. Ito sa gilid yun. Iyon sa. Okay, so unsa ni nga 5 points? Thank you, Pastor. Okay, so balik ta. Dere. Unsa ni nga 5 ka punto nga kinahanglan nato hinumduman? First, weariness is real, but quitting is optional. Hallelujah. Para pakita sa kasong si Lord. Diba? Tinuod man, nabubati, dyan kagkakapoy. Pero kung mo desisyon kang muundang, option na ni mo igsoon. Ikatulog punto, God's promise attached to persistence. Ikatulog, giving up cancels what waiting produces. Number 4, God is still working even when you can't see it. Number 5, Jesus is the proof that the end is worth it. Amen. Palakpakin sa kasong si Lord. And now, kining 5 ka punto, ato ning isa-isahon. Okay? Number 1,
mubati o kakapoy, igsoon. Ayaw yung pilihan na mubati kag kakapoy. Naama na sila. Naama yun na. Kisa may wala ni kapoy sa tuwadre. Kitang tanan mubati o kakapoy. Kakapoy sa mga challenges sa kinabuhi. Kakapoy sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Nag-direct times na bisa kung saan na kung paningkamot. Kapoy din siya. Pero kung sa ang gingon sa word ni Lord, let us not become weary. Ano naman? What is weary? Kapoy. Feeling too tired kaayo ka. Mauna siya ang pasabot sa weary. Diba? So tanan dyan mubati o kakapoy. But the Bible acknowledges that believers get tired. Yes. Bisa kita mga anak sa Ginoo sumusunod ni Kristo, mubati dyan kakapoy. Ayan ba? Diba? Asa man magikan ang kakapoy o sahay delay. At ang mga gipangayo kay Lord, wala pa niabot. Wala pa gitubag. Diba? Delay. Puya, uy. Kinangilan na naman doon ako. Dugay pa man kayo. Diba? Rejection. Their feelings ka namin ang gina-reject ka. Hindi ka welcome in one society. Diba? And repeated battles. Paulit-ulit na lang yun. Pero na lang, balik-balik na ba ni Lord ay? Wala na ba ni kahumanan? Hello? Mga igsoon kinintanan, God wants us not to allow weariness to turn into giving up. Di pa hinumduman ka sa Ginoo nga kanang imong kakapoy nga gibati karon dili na moabot sa punto nga mo-surrender na ka. Naang kakapoy. Apan si Lord ang atong kapahulayan. Amen. Palakpakin ko sa siya. Hallelujah. Let's go to Isaiah chapter 40 verse 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Imagine, kasi naghatag na itong kusog. Si Lord. Anong may naman nagkapoy? Di na ako, Lord, na mo surrender man ka. Na si Lord man ang atong kusog. Usay ang ihatag sa mga weak. Power. Power yang ihatag. Power na para makapadayon para sa unahan ni Lord. Power to rise up and take a step forward to the Lord. Dili na to himong rason na ang kakapoy mo undang ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili rason na ang imong kakapoy imong unusan ang imong ginabuhi. Dili rason na ang kakapoy dili na ka gusto nga buhi. Because the word of God says, He is our strength. There are times na drain na din kayo, nga kapoy na din kayo. Pero si Lord wala nagkulang sa iyong pagpahinumdum sa ito. Amen ba? Di ba hinumduman ta na Lord? Nga ang atong kusog na agikan sa iya, ha? Diba? Unya kung mabati tagkawig kaluya, ang iya gahong nga iyang gihatag sa ato, to strengthen sa ato ang mga igsoon. Muna mawala, gid tay rason nga mo surrender ta igsoon. Wala tay rason to giving up igsoon. But yet, we have all the reason to walk forward. Amen? Amen na ta? Amen. Feeling tired does not mean you are defeated. Praise God! Palakpakin na si Lord Christ! Feeling tired does not mean you are defeated. Paborito kayo na koneksoon. Wala man na nagpasabot nga di kapoy ka feel na ka. Diba? Wala na nagpasabot nga di kapoy ka, wala na sa imunga ang tanan. Wala na nagpasabot nga di kapoy ka, wala na kay hope. Di bati kagkakapoy tungod kay ni trabaho ka para sa kinahanglan sa Ginoo. Amen. Palakpakin si Lord. Praise God. Kung imagine na ito mga igsoon, na anak ang Lord tanan, na anak ang Jesus tanan, ang reason nga dili mo padayon dito sa cross sa Kalbaryo. Ang
gibati, ang betrayal nga iyahang gibati, ang pag-BIP ay nga iyahang nasinati. Those are the reason nga dili na unta siya magpadayon. Diba? Isa pa, Ginoo siya. Nga mag-antos na siya sa kasakit. Diba? Pero unsa ginapakita ni Jesus dito? Iyang gilantaw nga doon na siya misyon na kinahanglan niya human. Amen ba? So, inana po tayo. So, ayaw, pag dili na siya pasabuthan, na kung kapoy ka, pildi na ka. No. Kung dili ang kakapoy mo, ebidensya na nga ni trabaho ka para sa Ginoo. Amen ba? Amen. Number 2, God's promises is attached to persistence. So what is persistence? Persistence means continuing to move forward despite difficulties, delays, or discouragement. It is the decision to not give up even when the journey is hard. So mauna ang persistence. Na bisag unsa ka lisod sa journey, imo gihapong gipili nga mo padayon ka. Amen na. Tingnan mo tapad, padayon tayo son. Kita mo tapad. Padayon tayo son. Okay, in Galatians chapter 6 verse 9b, for the proper time we will reap the harvest. Amen ba? Kung itanong ka na ng mais, ikaw ang nagtanong. Di mo ba silingan ng harvest? Di mo ba silingan? Ha? Kung tanong ka ng mais, ikaw man nagtanong. Ikaw pa dyan tag-iya sa farm. Karon, yabot ang time nga magpa-harvest na or harvest uno na. Di ka mo harvest. Ikaw o mo silingan? Ha? Ha? Ako. Okay. So, kung kita ang itanong, sa maong tanong, kita po mo harvest. Sugot teka, ikaw nagtanong, hindi lang yung magpulos. Okay, so here is the breakdown. Harvest does not come immediately after planting. So, mauli siya ang pasabot sa itong illustration, no? Here is the process. Kung magtanong ka, pag human, maghulat ka. Nga, mutubo siya. Pag tubo niya, maabot siya sa stage na harvest-unan na siya, mo-harvest na po ka. Meaning to say, so on, kinahanglan di ay ta na dunay persistence. Sayon maghulat dili. Yes. Kapoy magulat ni Son. Labi na kung nasa ito una-una. Mali kasiguruhan ba eh. Ako akani. Mulampos ka niyang itanong. Diba? Pero si Lord na-remind sa doa. Kinanglan batunan na to ang kinaya sa persistence. Kaya nga naman, muabot ang panahon, we will reap the harvest. Amen, kataana. Kusga palakpak si Lord din. Okay, so ako illustration, nagpakita ko siya na there is a season of waiting. There is a season of planting. There is a season of harvesting. Amen? So muna karon pasabot ni Son na kung sa imong kinabuhi, gikapoy na ka, ayaw focus diha. Ka mo focus sa Ginoo nga mo'y naghatag nimo kusog. Palakpakin na sa kusog si Lord. Next, God's timing is perfect. Amen? Perfect yun ang timing ni Lord. Even when it feels slow. Okay? Diba? Bisan sa imong paminaw, igsoon mo na, may tabo pa bali-bili. Diba? Atong una-una that God's timing is perfect. Amen ba? Perfect kaayo si Lord igsoon. Amen? Amen ba ta? Okay. In Habakkuk, chapter 2, verse 3, though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. So, ang sa'y pasabot, ana igsoon.
ako. Bisan pa kuno dugay, bisan pa kuno feeling ni mo dugay kay siya mo abot. Pero maabot jud siya. Nakuha na niyo ang punto? Bisan kuno dugay, ni mo pinaabot, pero moabot siya. Nakuha na to wala. Kinsa naman ang iba ni nakasinatin na waiting season na rin. Kanang nag-wait na yun siya ba? Natubago na ni Lord iyang prayer. Or naapa siya gibulag na saad. Wow, saad. Naapa siya gibulag na saad. Kisa man naka-experience na? Di ba tugay ka itong bulag? Okay, na lang para mas dali. Kisa nagbulag na bayaran sa iyang utang? Ha? Kisa nagbulag? Ano pa kapoy magulat dili? Kapoy ay bayaran makakuha ni dili. Diba? Pero, lingon man siya mabubayad siya, therefore magulat siya ta. Tama? So inani po si Lord. Isang tugdugay ang iyang mga saad mabot sa atua. Pero muabot yun ang iyang gisaad sa atua. Amen? Musugot lang sa dili ang saad sa Ginoo nga eternal life, magsinati yun na nato. In His perfect timing. Amen? Ibalapaki na sa si Lord. Okay, next. Kini ang tinuod. Delay is not denial. Kuha na to. God is preparing both of you and the blessings. So meaning to say, dili lang yung blessing ang i-prepare ni Lord nato, kundi even kita iya sa tang i-prepare. Amen? Amen ba? Kau ba na sa upalit kang sakyanan, pero di ka kabalo mo drive. Diba? Pwede kang sakyanan, pero makay parkingan. Diba? Kuha ka na to. No? Diba? Nag-delay man to, di mo pagkabalong drive, pero makabalo ka dyan ang drive. Diba? Inaanisan si Lord, so dahan kayo kong illustration, no? But the point is, delay is not denial. Kung na-delay man sila si Lord karon, kung na-delay man si Lord, wala na nagpasabot na wala na kaniya balik-baliha. Amen ba? Kung dili, o sabihin mo ni Lord, He is preparing both of you. Ikaw, ugang panalangin na iyang ihatag mo. Di ba tama rin pa yung reason? Palapakis ako ng Lord. Okay, next. Number 3. Giving up cancels what waiting produces. So, sabi pasabot ani. In Galatians chapter 6 verse 9, see, so refocus ulit sa Galatians, no? If we do not give up. Napa ba mo? Amen. If we do not give up, usay pasabot. The harvest is conditional. Not because God is weak. Usay yun na rin. But because faith requires endurance. Okay. Sorry. So, ano pasabot? Ang harvest conditional siya. Ano mo? Harvest pwede kang makikita nung. Diba? Ano, may mga namin tanong mo silingan. Ito rin ko mga. Diba? Dili mo na siya mawigson. Makaingon jud ta nga harvest conditional gid siya. Kaya naman, before ka mo harvest, kinahanglan makamutan no. Amen ba? Dili na nagpasabot na weak si Lord. Because si God, dili gid siya mahitabo nga weak siya. He is strong more than enough. Amen? Pero sige pasabot. Kaya ang atong faith nag-requires of endurance. Lahutay, suon. Amen ba? Okay. Okay, thank you for waiting. Now, ang faith na to nag-requires of Endurance. Nababaw niya? Endurance. Lahutay suon. Kaya atong pagpangalagad sa Ginoo, wala ka nagdula-dula. Amen? Wala ka nagdula-dula, isuon. Na mahimo na lang natong habit na ako. Simbal ako Sunday, okay na. Uli, wala.
Imo kinabuhi sa Sunday, yes, I am holy, kaya church ko. How about your Monday to Saturday? Igsoon, our faith requires endurance. Kinahanglan ang atong pagtuo, atong kuptan, atong puy-an, o kinahanglan ta mo labutan. Amen ba? Dili ta pwede ba yun adik na ko? Wala mo kaya ningon si Lord na surrender na siya? Wala mo kaya ningon si Lord na dili na lang ko paliguro mo ginyo diya. Di ba wala ningon si Lord? O sa ningon ni Lord, I have loved you with an everlasting love. Di ba mo ningon ni Lord? Wala ni surrender si Lord. Kita pa ba mo surrender ka? He done everything for us. Himo niya ang tanan para sa atua. Kinsa man ta para mo surrender ta tungod lang kay gikapoy ta. Hello? Hello? Diba? Kinahanglan igsoon ang atong faith mula hutay gyud. Dili kay diri lang taman, Sunday lang taman. Throughout the week, months, years, kinahanglan ang atong faith naa. Amen? Amen. Now, next. Sa Hebrews chapter 10, verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He o sa itong madawat? Promise ni? Di sana may gisaaran ka rin, niya gidawat na. Nadawat na nila ilang mga saad ba eh? Okay. Kini ang tinuod. What God promised still belongs to you. You know, basahan na ba? What God promised still belongs to you. People. May kondisyon. Diba? Ang gisahan ni Lord sa imuha na. Pero, madawat di mo na to. Stay faithful ka. Diba? Kung dunay kondisyon. Ang akong gisahan sa imuha, madawat di mo na kung mula utay ka. Diba? Magpabilin kasi mo pagkamatinod-anon. Diba? So, inana si Lord. Dapat may siya gi-promise sa tuwa. Amen? Kabasa sa Bible, diba? Dapat may promise si Lord sa tuwa. Pero, na-promise niya, wala pa na ito nadawat. Why man? Tungkol kay wala nakita ni Lord that we are faithful. Amen ba? Diba? So, kinahanglan kita mo yun. Anong wala pa ni Lord? Anong wala pa man ni nakita mo? Anong pa man ni ako nadawat? Instead, ask yourself, diba? Kung nahimo ba ang matinod-anon diha sa Ginoo igsoon? Amen ba? Amen ba? Okay. Number 4. God is still working even when you can see it. Diba? Si Lord, nagpadayon niya po siya sa pagtrabaho. Bisan wala na ito nakita. Amen ba? O sa ingon sa John chapter 5 verse 17. My Father is always at His work at this very day. So meaning to say, o sa ebidensya yung Pastor Abe nga, nanaingon si Lord nga, working yapon siya ang tudron? The Word of God says in the Bible. Amen ba? No, ebidensya o. Nag-ingon si Lord, si Jesus, my Father is always at His work at this very day. Diba? Knowing Jesus, He is our Lord, our Savior, our King, our Healer, and He is our everything. Mamakat ba si Lord? Mamakat ba si Lord? Mas mamakat pa yung tapad kaysa Ginoo. Amen ba? Amen. Palapagin ko lang si Lord. Diba? Huwag buntag sa dili na mamakta, muna'y tinuod. Kasi wala nakapamakak din eh. Di po ko mapataaso eh. Nagpapamakak, di po ko. Diba? Let's just be honest in the sight of God, if so because God will never bless us if we will not be faithful. Dili tayo bless ni Lord, oy, kung dili tayo may matinudanon. Diba? If you want blessing, then be faithful to the Lord. Tinudaan si Lord igsoon. Ayaw ti-awi si Lord because God is real. Amen ba? Amen. Hindi mo tapad eh, tinuod si Lord. Lord. Gaya kuita,
God works behind the scene. Diba? Silence does not mean absence. Amen? While you wait, God is aligning people, changing hearts, strengthening your character. Amen ba? Makita ba nimo nga naglihok si Lord sa imong kinabuhi? Makita ba nimo? Amen. Naa ba siya gira physically? Iyang giduktok, giayo na nimo mga kumit na kasing-kasing niya. Nakita mo na? Wala. Pero He is working into your character, into your life. Gipanday na ni Lord, giayo na ni Lord, tanan nga mga guba, tanan nga hiwi, tanan nga bungkag niya. Even your character. Even ang imong kinaiya, ginaayo na ni Lord. Amen ba ta? Kaya kung wala pa na ayuhan ni Lord, imong kinaiya, siguro na sige para pamalikas ka ron. Diba? Siguro kung wala ayuhan ni Lord, ang imong batasan ka ron, na sige para pangliba. Kung wala ayuhan ni Lord, ang imong kinaiya ka ron, nagpabiling gihapon ka ang garbuso. Amen? Amen. Nagpabiling gihapon ka sa imong karaang pagkatao. But the real is, na si Lord, He's working in your life. Amen ba? He gives you a new heart. He gives you a new character. Diba? Amen ba, Tana? Kipalapagin sa kusog si Lord. In Romans chapter 8, verse 20, kisa kami mura isa nga verse. And we know that in all things, God works for the good of those who Love Him. kusga naman. Love Him. Kusga pa rin naman. Love Him. Okay. Klaro nila. Hinay man lagi. Klaro nila. Hello. Klaro. Oh, all things work for good to those who love God. Nahigugma ba ka sa Ginoo, Igsoon? Amen. Amen. Kaya kung wala ta nahigugma sa Ginoo, wala ta dire karon. Palakpakin mo kaugalingon, be. Woo! Thank you, Lord. Ina si Lord. Salamat, Lord. Diba? Yan. God is not finished. Wala pa nahuman si Lord. He's still writing your story. Wow, palakpakin si Lord, eh. Si Lord yan ang author sa atong story sa kinabuhi. Dili di ay kita. Palakpakin ako si Lord. Igsoon, dili kita ang author sa story sa atong kinabuhi. Who is our author? Kinsa? Si Lord Jesus. Siya ang author. Ug wala pa siya nahuman sa imuha. Wala pa siya nahuman og sulat sa story sa imong kinabuhi. Imagine nga si Lord nagsulat sa story sa imong kinabuhi. Naa ba siya dito? Naa ba siya dito? Makaingon ba si Lord? This person is living in my ways. Makana ba si Lord? Sa iyang pagsulat sa storya sa iyong kinabuhi, makaingon ba si Lord? Nga kini si Juana, nga kinabuhi, yun siya pinaagi sa akong kabubuton sa iya. Bidaw? Ha? When God is the owner of our life story, apil ba siya? Apil dili? Ha? Uy, siyempre, apil si Lord, uy! Ha? Dili ninyo apilon si Lord? Apilon ni Son. If He is the author of the story of our life, apil siya. Isulat na ni Lord dito sa libro sa kinabuhi ang imong ngalan. Ha? Okay, masulat ba siya ito? Kini si Tapulana, biglas nagwali ang pastora, nagsige silang tabi. Ha? Isulat ka na dito? Ha? Siyempre, dili kita musugot na ka na ang isulat ni Lord.
Kini si Tapulano, buutan ako nga anak. Siyempre, inana atong gusto, amen? Ala, isa lagi ang gusto ato. Ha? Palagpakis ato siya, babe. Praise God, nakuha niya ang fine. Diba? If God is the owner of our life story, balik ko na sa nako, siyempre included siya. Diba? Apel si Lord dito. Kagini ako anak, bala katulog ni sa simbahan, pero buutan kini. May nagpuon kini. Diba? Amen ba? Amen. Remember, wala pa nahuman si Lord. Diba? He is still writing your story. Okay, last. So, ikalima. Jesus is the proof that the end is worth it. Diba? Si Jesus ang proof nga ang katapusan o ang pagpaabot nimo worth it ka. Amen? Gano man? Hebrews chapter 12 verse 11. For the joy set before him, he endured the cross. Basaha ang last bit. He endured the cross. Dungan. He endured the cross. Meaning, imagine ninyo sa diri pa si Jesus sa kalibutan. Imagine I want you to focus on this. Imagine, nakita nimo si Jesus. Gilatos, giluwaan, gilub-iluban, gibutang-butangan, gisakit, gibunalan, wala pa yung nagtubig, iuhaw na. O nagpasaan pa siya sa cross. Imagine na unsa nakasakit. Imagine na iso, kung unsa nakasakit. Kung ikaw to, kaya ni mo? Hello? Kung ikaw to, kaya ni mo? Dili! Pero unsa gini mo ni Jesus? He endured the cross. Di agwanta niya ang kasakit. Unya karon mo ba nila nagkakapoy mo surrender na ka? Hello? Ang pain ni Jesus, imagine na unsa ka sakit. Samtang karon mo ba nila nagkakapoy, wala ko tagda ni pastor, wala ko tagda ni leader, wala ko lang tagda ni pastora, di ako musimba. Hello? Sakto ba na iso? Dili. Kay si Jesus ganyo, Ginoo siya. He is powerful. He gave us life. He created the universe. Pero gi-enjoy niya ang kasakit dito sa cross sa Kalbaryo. Siguro kung kita lang to, dauton lang ganita, di na ta. Kapoy ng kamura niya, oy. Butang-butangan lang tang istorya, surrender na ta. Diba? Libakon lang ta, surrender na ta. Gikapoy lang ta, ngayon na niya, kapoy na kaya! Pero si Lord, wala siya nagreklamo, son! Diba? Jesus endured pain because he saw purpose beyond the suffering. Palakpakin si Lord! Anong giyagwan na to ni Lord tanan kasakit? Kaya iyang nakita ang purpose. Taliwala sa kasakit. Kaya kung wala ko nakita mo, wala ka ta naluwas karon. Amen? Amen. Igsoon kung wala nakita mo, pag-iantos ni Lord tanan kasakit, o kinsan nakita ang ilansang sa cross, siya, ikuha niya tanan na itong mga sala. Imagine kung kita ang ilansang sa cross, kita kapot dito igsoon. Permiro pa lang, gingnan pa lang ta na ilansang ka sa cross, wala nitago na guro ta. Tama rin eh. Diba? Siguro pwede na akong tago ko sa itong maribalaan na safe place. Diba? But He is Jesus, our beloved Lord and Savior. He saw
the purpose beyond suffering. Meaning, ang imong pag-antos kami soon, doon na rin katapusan. It will be over soon. Just be faithful to the Lord. Amen. If Jesus had given up, salvation would not have come. Kasabta na to ni? Imagine, basaha pa rin. If Jesus, imagine, and that's the purpose na nakita ni Lord, nakaliwala sa iyang pag-antos. There is salvation for His humanity. Amen? Palagpapin sa si Lord. Diba? Kung ni-give up si Jesus, hapit na tayo, hapit na ang Calvary. Diba? Kung ni-give up si Jesus ato dali, one step na lang, ni-give up siya, makabaton ka tagkaluwasan? Makabaton ka tagkaluwasan? Salvation would not have come. So let's give glory to our Lord. Because He is good. He endures all the pain. Unya kita karon. Sayo ra kay sa to maingon nga din ako. Surrender na ko. Gikapoy na ko. Who are we? Diba? Kinsa man ta moingon? Dili na gid ko sila nasad. Diba? Ang matag usa sa ato dunay purpose. Diba? Dunay espesyal na katuyuan si Lord nganong naa ka diri sa kalibutan. Dili man ta tawo-tawo diri. We have purpose. Nga gihatag sa Ginoo sa atin. And that purpose is to live in a righteous way that honors the Lord. Amen ba ta? Diba? Amen ba ta, anak? Palagpapin sa kusog si Lord Jesus. Okay. If Jesus had given up, salvation would not have come. Wala unta na diri karon. Diba? Kung imagine nimo what you life in the past. Diba? Unsa mo kinabuhi sa past? Kasi mo kinabuhi karon. Asa may mas lami? Ang sa unawang karon. Lami ang karon nga naa kay Jesus. Kung nasakitan ka, Lord, nasakitan ko, Lord, oh. Ayuha ko, Lord, eh. Giayo ka ni Jesus. Pero sa una nasakitan ka, kung ginaparo ko, naparo na sa din. Gilipa ko, alipa ka rin. Diba? Yan na before, pero karon, we are new. Diba? Because ang salvation na naman sa atua. Your endurance is producing something greater than you can see. So, dili pa na mao karon igsoon. Kanang imong mga nakita karon nga blessings diya, di pa na mao. Napay gi-prepare, gisaad si Lord ngayang ihatag nimo. Kinahanglan lang kita magpabilin nga faithful. Diba? Tinud-on jud nato si Lord. Amen? Amen? Okay. So if God brought you this far, He didn't bring you here to leave you. Kung gidala ka ni Lord, diba? If God brought you this far, di ba layo na nagidalaan si Lord mo? Yung sitwasyon karon, you are serving the Lord. Amen? Wala ka niya gidala, diri pakapyaan ka. Wala ka niya gidala, anang isa ka sitwasyon para pasagdan ka. Amen? Wala ka na anak na sitwasyon karon para mag-inusara ka. Amen? Wala ka gidala ni Lord anak mga instances para mag-along ka, para biyaan ka, para talikdan ka. Kung dili, kung gidala mo ka ni Lord anak nga sitwasyon, lisod man na uhayahan, He is with you. Amen? Amen. He is with you. Ingay mo tapad, He is with you. You are not alone in this battle. Amen? Wala ka naging sara isoan. Wala ka naging sara. Kauban na to si Lord. Kukta na to ang saad ngayang ihatag sa tuwa. Kay kala nga saad, ato na madawat if we remain
faithful kay Lord. Do not give up. God is not done yet sa imong pinagiging. Ayaw give up. Wala pa na human si Lord sa imo ha. Diba? He's still writing your story. Amen? Amen. Uy! Okay. Manindog tayo, son. So let's put in our mind and in our heart let's put in our mind and in our heart that if God brought you this far, He didn't bring you here to leave you. Diba? Kung gibutang ka ni Lord karon ani nga sitwasyon, wala ka na gibutang ani nga sitwasyon kung iyara gyapon day kang biyaan. No. He will never leave you or nor forsake you. Ang saan sa Ginoo, He is with us till the end. Amen? Okay. Don't give up because God sees your tears. God hears your prayer. God honors faithfulness. And your struggle has to end. Tumapag ang poison. Kung unsa man ang naka-worry sa imuha karon, kung unsa man ang nakapagkapoy sa imuha karon, son. I just want you to close your eyes. Just close your eyes and feel the presence of the Lord. Na nakikistorya ka sa Ginoo. And every one of us feels tired. Yes, kapuyon ta sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Nga usahay, modalid sa ato into giving up. But right now, this message mga igsoon is para ni sa ato those who are tired, those who feel forgotten, and those close to quitting. Lord, just declare it in your heart, just utter it in your mouth. I will not give up, Lord, because you are still working on me, and my harvest is coming. Father God, you see